Papakita ko sa inyo paano mag-install ng spoiler ng X-Force or ng XFC. Pag kumuha kasi kayo ng X-Force na low variant na walang accessories or probably GT na walang accessories, is bibili kayo ng accessories separately. So, kung mahilig kayo mag-DIY, pwede nyo sundan itong guide na gagawin natin. So, basically, papakita ko sa inyo yung step by step kung paano gamitin yung mga pattern, templates, paano magbutas, pag binutas mo, paano i-prepare, and then paano idikit, paano i-align. So, it's going to be steps 1 to 6, complete guide, para magkaroon kayo ng idea kung paano nyo mailalagay yung aftermarket na original spoiler ng X-Force. So, if ito yung kailangan nyo na guide, follow nyo lang yung video and I think makakatulong sa inyo. Assuming na naka-ready na yung tools nyo, like yung barena, screw, tape, gunting, and malinis na yung spoiler na paglalagyan natin. Yung first part is ika-cut out natin yung pattern na kasama ng spoiler na gagamitin natin pang align sa bubutasin natin. Kailangan kasi natin mag-drill doon sa existing na spoiler na maliit. Pag drill natin, doon papasok yung screw ng spoiler natin. So, ito yung first part. I-prepare natin yung right part niya. So, yan, para magkaroon kayo ng idea, para sa itong mga papel na to. If you will notice, meron siyang mga markers kung saan natin bubutasan yung part na pag bubutasan natin. Dito kasi dadaan yung clip papunta dun sa butas ng bolt. Ngayon, para magkaroon kayo ng idea, ganito kasi yan. So, ayan siya. Pag tinanggal mo, makikita mo na merong naka-provision na butas, papasukan ng tornilyo. So, basically, may kasama tong clip na papakita ko later para yun yung maglalak ng spoiler papunta doon. Yung purpose ng dito natin i-align mamaya yun kasi bubutasan natin to later. Yung butas na yon is yun yung pagkakapitan ng clip natin para pagpatong ng spoiler, after natin ilagay yung 3M, meron siyang support na 2 bolt to make it very very secure. Yung ginagawa natin is sinisecure lang natin yung template na papel para before natin siya ma-drill is lalapat natin yung spoiler just to check if yung mga butas are aligned. So, dyan na muna siya and then i-align ko yung spoiler. Okay, like what I mentioned kanina, yung purpose nito is for us to have a guide kung saan bubutasan kasi ito yung dadaan ng tornilyo. So, before tayo mag-actual ng drill, titingnan ko lang kung align yung mga nilagay kong pattern or template just to ensure na pag binutasan ko siya, ka-align maayos. Okay. From the looks of it, looks like we're good to go for this side. Kasi naka-align yung mga butas. Okay na ba? Okay? So, since na-align na natin yung driver side, dito naman tayo sa passenger side, the pattern. Just this one. So, gamitin natin ulit ang tape para hindi gumalaw. Secured na rin yung passenger side natin. Susubukan natin ilapat ngayon yung spoiler ulit. Just to check if pantay itong mga butas na ito. Okay, so i-align natin siya just to confirm na pantay yung mga butas. Okay. So, naka-align na yung mga butas. Ang gagawin kasi natin nito is
bubutas tayo ng abang agad doon para pagtanggal natin, alam na natin kung saan yung eksakto na dadaanan ng tornilyo. Kasi ang mahirap is pag binutasan ko siya na wala ito, yung actual, baka pag binutasan ko siya at pinatong ko to is hindi naka-align. So better na gawin ko na siya ngayon, yung pattern, para later, pag baklas ko, pwede ko nang ituloy yung mga butas niya na fix. Okay, so naka-align na sila. And I think we should be okay. Kunin ko lang yung barena ko para ma-start na natin yung butasan. Kung plano nyong mag-DIY, bago nyo butasan, I think it's worth double checking kung walang sasabit. So buksan nyo yung tailgate just to check na walang sasabit. So for this case, it looks okay. This side looks okay, walang sasabit. Gawa tayo is bubutasan muna natin siya ng maliit para siya yung magiging guide natin later. And then after nun is papalakihin natin yung butas using this step drill bit. Tapos gagamitan din natin siya ng ganito later. Ito kasi yung gagamitin natin para dun sa clip. And then para malinis natin yung butas, gagamitin natin siya ng ganito. So start na tayo. Ito yung first. Dapat gaanan nyo lang yung pagbutas nyo dito kasi ang ayaw nyo mangyari is tumagos. Okay, so yun na yung dalawa. Ito na yung pangalawa. Okay, so nagawa na natin yung guide. Pwede na natin tanggalin muna yung mga spoiler. Then proceed na tayo. Ang next natin gagawin is gagawa na tayo ng actual na butas kung saan dadaan yung bolt later tsaka yung clip. Tanggalin muna natin yung mga spoiler. For now, gagawa na tayo ng dadaanan ng mga bolts tsaka ng clips ng spoiler natin. So nasa step 3 na tayo. Okay. Pakita mo yung mga butas. Para mas ma-appreciate nyo bakit tayo nagbubutas. Other than securing the spoiler. Actually, meron naman siyang 3M. Pero syempre, you want peace of mind. Pagka tumatakbo kayo na mabilis, ang ayaw nyo mangyari is yung ma-surprise kayo kasi lumilipad yung spoiler nyo sa kalsada. Ito yung reason why nagbubutas tayo. So, meron siyang kasamang 4 na bolt na tigta 10mm. Just this. 4 yan. So, 2 bolt per spoiler. And then, ito yung sinasabi kong clip. Bakit may clip? Kasi yung spoiler, hollow na ABS plastic. Now, for us to be able to secure the spoiler, doon sa hollow plastic na yun is, magbubutas tayo ng malaking butas na dadaanan ng clip para mag-ipit ito doon sa ABS plastic. And then, ito papasok sa spoiler yan. Pagpasok niya, siya yung magsisilbing lock. So, gagawa tayo ng clip na dadaanan. Gagawa tayo ng butas na dadaanan ng clip para yung clip ang hahawak sa existing natin na spoiler. So, ganyan siya. Sa loob ng spoiler, ganito yung itsura niya. Okay? So, yan. Okay, so ang gagawin natin is magbubutas tayo, which is ito. Magbubutas tayo dito ng ganito. Tapos papasok to doon and then magsa-slide siya papunta dito para yung bolt. So, pagpasok niya, maiipit na siya sa ABS plastic nitong spoiler natin and then may lulusutan na yung tornilyo natin. So, siya yung magiging tagahawak sa spoiler. Okay, so kailangan natin ng dadaanan. Yan.
para ito yung dadaanan ng clip. So dahan-dahan lang. Okay. So and then punasan natin, tapos lagay na natin yung clip. Lagay na yung dalawang clip. Bali, tatry natin ilagay yung screw. Dapat effortless yung paglagay natin. Just to ensure na okay to. Okay, now testingin natin yung spoiler na wala pa yung 3M, which is this. Okay, so step 5 tayo. Ito yung spoiler, susubukan na natin siyang tornilyuhin muna bago natin i-fix yung mga 3M niya. So ito muna. Step na tayo. Ready na tayong idikit yung spoiler at i-bolt kasi malinis na rin yun eh. Piece of advice before you install it at gamitin na yung 3M, linisin yung maayos yung pagdidikitan kasi baka may wax pa yan or any residue dun sa surface na magkakaroon ng effect dun sa 3M natin at hindi dumikit na maayos, especially kung may wax yan, especially kung naka-coat. So I suggest linisin nyo siya, gamitin nyo ng Joy, punasan, panlawan, hanggang sa mag-okay siya. So, pag didikit na natin yan, ang advice ko is, kung hindi kayo sanay sa pagdidikit ng 3M, ang gagawin nyo lang is ganito. Huwag nyo ihigutin yung buo. So, kunin nyo muna yung half. Para, pagka pinatong natin yung spoiler, ang mangyayari is, pwede natin siyang ma-align ng maayos. And then, pagkatapos na tayo mag-align, saka natin ihilain yung mga remaining. The reason why na ginagawa natin yung ganitong approach is because pagka hinila nyo yung buong cover niyan at nagkamali kayo sa pag-align dun sa spoiler natin, hindi nyo na maihila yan. Especially kung ang spoiler natin, ang 3M natin is galing sa Mitsubishi, magandang quality to at siguradong didikit to na mahigpit at mahihirapan na kayong mag-align. Ready. Okay, align na natin siya. So, hanapin natin yung butas. Perfect. Okay, ngayon, at naka-align na yung butas, ang gagawin natin is, pwede na natin tanggalin yung 3M. Tapos ito rin. Tapos ito rin. Pag natanggal mo na, pwede na natin i-press yan. Mas madali siyang. So, pakita mo yun dito. Sa baba. So, tatanggalin din natin yan. Okay. Para wag na siyang gumalaw, balik na muna natin yung bolt. Para hindi gumalaw yung dikit. Lagyan natin yung bolt niya para kahit papano, we can ensure na hindi gagalaw yung spoiler natin. Kasi dahil bagong dikit yung 3M, tendency baka magkaroon ng uneven distribution ng dikit niya at may umangat. Okay, so ganyan gagawin natin. Tapos, fix na natin lahat. And since bago lang natin siya nadikit, pakita mo kung may angat dito. Wala. Walang angat. Ang gagawin natin is, since bagong dikit lang siya, i-secure muna natin siya ng tape. That way, hayaan lang natin mag-heal yung 3M
for a while para habang hinihintay natin siyang mag-permanent talagang dumikit is we can ensure na hindi gagalaw yung spoiler. So yung ginagawa kong to, gagawin din natin yan sa kabila. Ito na yung mga final steps natin. I really recommend na pagka ginawa nyo to, huwag nyo munang gamitin yung kotse nyo ha. Kasi baka paglabas nyo ng kalsada, biglang umulan, pasukan ang tubig yan. And magka-problema kayo. So this one is L1 and L2. Kagandahan may label lahat. And this is what makes it really nice pag binili mo sa original Casa yung mga parts mo. Is may proper guide lahat. So this is L1. Kasi ang problema sa atin baka pag may nakakitang mga loko-loko, pitikin. Yun. Okay. Line. Okay. So, i-align lang natin siya. Balik natin yung bolt before natin i-alisin yung mga guide ng 3M kasi just to ensure na naka-align yung mga butas. Is hindi gagalaw yung spoiler kasi during the healing process ng 3M, habang tumitigas siya, is what we don't want to happen is gagalaw yung dikit. Tapos without us realizing, umangat. Okay? So, okay. Most probably na-realize nyo or napansin nyo may butas na malalaki, yung clip. And yung question nyo or worry nyo is, paano yon, di ba? What if pumasok yung tubig, saan pupunta? Meron siyang dadaanan sa baba. Kahit pasukan ng tubig yun, ang mangyari is tutulo yung tubig sa loob. Spoilers are designed like that para hindi magpondo yung water sa loob niya. So even if pasukan siya ng tubig, totally fine kasi tutulo din naman yun. Pero, ang ginawa natin is, meron naman tayong mga pang cover nun, is basically, before ko siya i-secure, tinakpan ko na yung mga butas para just to minimize that factor na may papasok na tubig is sinecure na natin yon para hindi na rin gumalaw yung clip. So right now, tapos na siya. And all we have to do is just to wait for this 3Ms na totally heal sila para yung dikit is secure talaga. And that's basically the completion of the installation ng spoiler natin. And yeah, hopefully meron kayo natutunan. So it can be installed by a normal car owner. It can be DIY as long as you know how to use a drill. As long as you can follow a guide, I think you can do it. Pero if you're not confident to do it, bring it to a shop who are specifically trained or probably experienced sa mga body kit. Not electronics, not mechanic, sa mga body kit. Kasi sanay sila sa mga ganitong trabaho. So probably just pay them for the labor. That at least give you a peace of mind na hindi nyo masisira. Okay, so kakatapos lang natin install. Most likely, magkakaroon kayo ng question, bakit white, di ba? Considering na black top tayo. And one of the things na siguradong mapapansin nyo is, sir, hindi po pantay kasi merong harsh cut. Ganito kasi yan. Ang plano namin kasi sa X-Force na to is, basically, itong part na to magiging white. So, to give it an illusion na buo yung white sa taas and then magkakaroon tayo ng black line. And then the top is going to be retained as black top. So para pagka pinagbasdan mo yung X-Force natin sa side view, makikita mo is naka-float yung white sa taas. Kaya ganun siyang naputol yung puti dito. So for now, ganyan muna siya. And then our next project is the white part sa taas ng X-Force natin to achieve that white top illusion. Tapos black top siya sa taas.
Okay, so yeah, sana nagkaroon kayo ng idea paano natin sinet up yung X-Force from ground up.